Magkaibigan at magkababata sina Rodante at Emilio. Nakatira sa Nayon. Maganda ang lugar, maganda ang kapaligiran, sagana sa likas na yaman ng kabundukan at kagubatan. Gaya ng karamihang mga bata sa kanilang nayon, nakahiligan din nila ang panghuhuli ng mga ibong gala gamit ang tilador. Kung kakaiba at magandang ibon ang kanilang nahuhuli, inaalagaan. At kung yung mga ibon namang karaniwan, yung ibon na kinakain, kanila itong kinakatay para lutuin at kainin. Ang kanilang panghuhuli ng ibon ay ginagawa habang nagpapakain ng kalabaw o kaya naman sa tanghali habang pinapababad sa ilog ang mga kalabaw na kanilang inaalagaan. Kailangan kasi ng mga kalabaw ang mahabang oras na pagbababad sa tubig tuwing tanghali dahil sa hindi ito matibay sa init ng panahon. At dahil sa haba ng oras na kailangan nilang hihintayin bago alisin sa tubig ang mga kalabaw, dito na ginagawa ng dalawa ang pangtitilador ng ibon. Araw ng linggo, pahinga ang kanilang mga magulang sa pagtatrabaho sa pataniman. Hindi gagamitin ang mga kalabaw sa pag-aararo. Kahit hapon na nila itong iahon sa tubig, walang magiging problema kasi hindi nga gagamitin sa pag-aararo. Ang tanging gagawin nila ay dadalhin na lang ito sa damuhan para manginain bago iuwi sa kanilang bahay. Ang ganitong pagkakataon ang sinasamantala ng magkaibigan para gawin ang kanilang panghuhuli ng ibon. Dahan-dahan, paunti-unting binabaybay ng dalawa ang gilid at pangpang ng ilog habang naghahanap ng mga ibong nakadapo sa sanga ng mga punong kahoy. Sa kanilang paghahangad na makahuli ng kakaibang uri ng ibon, walang takot na kanilang sinuong ang mga kasukalan hanggang sa makapasok sila sa isang gubat na bibihirang may magawing tao rito. Napagod sa paglalakad ang dalawa kahit na dahan-dahan lang, kaya naisip nilang maupo muna sa ilalim ng isang mayabong na puno. Medyo makulimlim ang lugar kahit na tanghaling tapat. Ganoon pa man, iniiwasan nilang makagawa ng ingay para dumapo ang mga ibon sa puno kung saan sila nakaupo o kaya sa katabing puno na malapit sa kanilang kinakapwestuhan. Habang nagpapahinga ng bahagya ang dalawa. Rod, ang ganda ng ibon. Ang ganda ng kulay. Alam mo ba kung anong ibon yan? Ito ang wika at tanong ni Emilio kay Rodante. Ay, oo nga. Hindi ko alam kung anong ibon yan. Huwag kang maingay. Targetin natin para mahuli at alagaan natin. Yan ang sagot ni Rodante kay Emilio. Akin yan, Rod. Ako ang unang nakakita. Ito ang pag-angkin ni Emilio sa ibon na kanyang nakita. Huwag kang maingay, Emil. Meron pang isa. Ayun. Mag-asawa yata ang mga ibon na yan. Ito ang wika ni Rodante nang makita niya na meron palang kasamang ibon ang nakita ni Emilio. Ay oo. Sige, tig-isa tayo. Sa paalang natin dapat patamaan para hindi mamatay. Alagaan natin at paramihin natin. Tamang-tama ito, mag-asawa ang dalawa. Ito naman ang wika muli ni Emilio kay Rodante. Pareho silang tumahimik habang inaasinta nila ang pagtilador sa mga ibon na nakadapo sa itaas ng punong kahoy. Ito'y para tamaan nila at mahuli, maiuwi nila sa kanilang bahay. Yay! Tinamaan ko! Ako rin! Ako rin! Ito ang sigawan ng dalawa, tuwang-tuwa dahil pareho nila tinamaan ang kanilang mga target na ibon. Nagmamadaling tinungo ng dalawa ang pinagbagsakan ng dalawang ibon. Rod, sa dibdib ko natamaan pero buhay pa ang ibon. Sana huwag itong mamatay. Yan ang wika ni Emilio. Pareho tayo, Emil. Tara,
Balik na tayo sa ilog, iahon na natin ang mga kalabaw at umuwi na tayo para gamutin natin ang dalawang ibon. Nagmamadaling tinungo ng dalawa ang mga kalabaw para iahon na ito sa ilog. Dinala nila ito sa may damuhan, itinali sa puno ng nyog para manginain. Nagmamadaling umuwi ang dalawa para gamutin ang ibon na kanilang nahuli. Tuwang-tuwa pareho sa kanilang nahuling ibon na ngayon lang nila nakita ang ganoong klaseng ibon. Mula nang magkahilig sila sa panghuhuli at pangtitilador ng mga ibon, ngayon lang sila nakakita ng ganitong uri. Hindi nila alam ang pangalan ng ibong iyon. Maganda ang kulay, nangingintab ang kulay bughaw sa pakpak at ang katawan naman nito kulay berde na namumula-mula ng kaunti. At ang buntot ng ibon ay hindi nila mailarawan ang kulay kasi pinaghalo-halong kulay ng berde, pula at dilaw. Mahahalina ka talaga sa ganda ng kulay ng ibon. Pagdating ng dalawa sa kanilang bahay, palibhasa magkapit-bahay lang sila. Sabay at magkatabi ang mga itong nilalapatan ng lunas ang mga ibon na kanilang nahuli. Ito'y para mabuhay at hindi mamatay. Namangha rin ang kanilang mga magulang at kapatid sa ibon na kanilang nahuli. Kasi kagaya ni Rodante at Emilio, ngayon din lang nakakita ng ganito kagandang ibon ang kanilang pamilya. Kaya lahat tumutulong para gamutin at sikaping mabuhay ang mga ibon, alagaan at paramihin. Gaya ng plano ni Rodante at Emilio. Pero dahil nga sa lakas ng tama ng tilador sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang mga ibon. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na mailigtas ang mga ito, pero namatay pareho ang dalawang ibon. Ganoon na lang ang pagkadismaya at panghihinayang ni Rodante at Emilio. Gayon din ang kanilang magulang at mga kapatid. Naghukay sila sa bakuran para ibaon ang dalawang patay na ibon. Ngunit laking pagtataka ng lahat nang kanila nang ibabaon ang ibon, nag-iba na ang kulay ng mga ito. Nawala na ang gandang kulay na taglay nito, naging kulay itim na lang lahat ang kulay ng mga ibon. Ha? Anong nangyari? Naku, nakakatakot to. Bakit ganito nag-iba ang kulay? Ay, oo nga. Naku po, baka hindi tunay na ibon yan. Nakakatakot. Yan ang pagtataka ng lahat nang makita nilang nag-iba ang kulay ng ibon. Ganoon pa man kanila itong ibinaon kasi hindi nga nila kilala ang ibon. Hindi ito pwedeng katayin. Makalipas ang ilang sandali, pareho nakaramdam ng pagkahilo sina Rodante at Emilio. Nananakit ang kanilang ulo, masakit na masakit. Ganoon din ang kanilang tiyan at maging ang lalamunan. Sa una, binaliwala lang ng dalawa, maging ng kanilang pamilya. Pero makalipas ang ilang oras, lalong lumala ang sakit na nararamdaman ni Rodante at Emilio. Hindi na nagawang kunin sa damuhan ang mga kalabaw ni Rodante at Emilio. Ganoon pa man, binaliwala muna nila ang pangyayaring ito sa pag-aakalang gagaling din sila kinabukasan. Subalit kinabukasan, mas lalong naging malala ang karamdaman ni Emilio at Rodante. Hindi na makapagsalita pareho ang dalawa. Namamagana ang kanilang liig at umiiyak na pareho ang dalawa sa sakit ng ulo na kanilang nararamdaman. Dahil dito nagpasya pareho ang mga magulang ni Rodante at Emilio na dalhin sila sa ospital para ipagamot. Ngunit sa pagsusuri ng mga doktor, wala silang makitang kakaiba sa kondisyon ng dalawa. Kaya hindi nila masabi kung anong karamdaman ang dumapo sa mga bata.
dahil nga wala silang nakikitang sintomas ng kung anumang sakit na pwede nilang sabihing dumapo sa dalawa. Sumunod na araw, tuluyan nang hindi makausap sina Rodante at Emilio ng kanilang pamilya. Pareho ang dalawa, nakapikit na lang palagi ang mga mata, hindi na makapagsalita. Dahil dito, nagpasya na ang mga magulang ng magkaibigan na dalhin sila sa lungsod kung saan merong modernong pagamutan. Matapos isailalim sa pagsusuri muli ang dalawa gamit ang mga modernong kagamitan ng pagamutan, gaya doon sa kanilang bayan. Sa unang ospital na pinagdalhan sa kanila, wala ring makita ang mga doktor at walang masabi kung anong karamdamang dumapo sa dalawang bata. Dahil wala silang makitang kakaiba sa loob ng katawan ng mga bata, hindi rin ito mabigyan ng gamot na dapat inumin sa kanilang nararamdaman. Liban na lang sa pain reliever para sa pananakit ng ulo at lalamunan ni Rodante at Emilio. Sumapit ang ikatlong araw na pagkaka-confine nila sa ospital, walang paggaling na nakikita sa dalawa. Sa halip ay lalong lumalala ang kanilang kondisyon. Hindi pa rin ito malapatan ng tamang gamot ng ospital dahil nga sa hindi nila alam kung anong sakit dumapo sa dalawa. Dahil dito, nagpasya na ang mga magulang ng dalawa na iuwi na lang ito sa kanilang bahay. Matapos ngang mapapirma sa waiver ang mga kaanak ni Emilio at Rodante, umuwi na sila. At pagdating sa kanilang bahay, tumawag kaagad ng albularyo ang mga ito bilang alternatibo sa paghahanap ng lunas sa karamdaman ng magkaibigang Rodante at Emilio. Ang inuna ng albularyo ay si Rodante muna. Bilang normal na ritual ng albularyo na kinuha ng pamilya ni Rodante, nagpausok ito ng insenso, nagsindi ng kandila at inusal ang orasyong kinakailangan usalin. Pero nagulat ang lahat na nagmamasid sa ritual dahil bigla silang may narinig ng babaeng umiiyak. Pwede pong pakisabi sa amin ang problema. Tutulungan kita, tutulungan ka namin. Kaming lahat nakahandang tumulong sa iyo. Sige na, magsalita ka at makikinig kaming lahat. Ito ang wika ng albularyo sa kanyang pakikipag-usap sa umiiyak na tinig. Ang mga nagmamasid naman sa ritual, nananahimik lahat. Sige na, magsalita ka. Tutulungan ka namin kung ano ang pwede naming maitulong. Magsasalita muli ng albularyo sa tinig na umiiyak. Pero wala silang naririnig na sagot. Tanging pag-iyak lang ang ginagawa ng tinig na kanilang naririnig. Sige, kung ayaw mong magsalita, pakilarawan mo sa akin ang problema. Sabihin mo sa larawan kung ano ang problema. Ito ang magiliw at magalang na wika ng albularyo sa kanyang pakikipag-usap sa tinig na umiiyak. Ang ginawa ng albularyo, nagsindi muli siya ng puting kandila. Pinausukan ng usok mula sa kandila ang mababasaging pinggan. Sa ginawang iyon ng albularyo, nanlaki ang mga mata ng lahat na naroon na nanunood sa ritual. Ito'y dahil sa nahulma ng usok sa pinggan ang larawan ng dalawang ibon at larawan ng babae at lalaki. Pareho patay ang ibon at ang babae at lalaki sa larawan. Bago nag-umpisa sa ritual ang albularyo, hindi sinabi ng mga kamag-anak ni Rodante at Emilio ang pagkakatilador ng dalawang bata sa dalawang ibon. Mahabaging Panginoon, meron bang hinuling ibon ang dalawang bata? Bakit nila pinatay ang ibon? Nasaan ang ibon? Hindi totoong ibon ang mga iyon. Nagbalat kayo lang sila bilang ibon. Hala, dali,
Hukayin nyo, baka sakaling hindi pa ganap na patay ang mga iyon. Dalian nyo na. Iyan ang wika ng albularyo na biglang-bigla sa kanyang natuklasan sa larawang ipinakita sa ritual na kanyang ginagawa. Nagmamadaling hinukay ng mga kamag-anak ni Emilio at Rodante ang ibinaong mga ibon. Subalit dahil ilang araw na nga ang nakalipas, patay ng ganap ang mga ibon at nangangamoy ng mabaho ang mga ito. Kaya naman ganoon na lang ang pagkadismaya ng albularyo. Mahabaging Diyos, paano to? Bakit nila pinatay ang ibon? Yan ang pagtataka at wika ng albularyo. Ganoon pa man bilang manggagamot, kinakailangan niyang gumawa muli ng paraan. Muli siyang nagsagawa ng ibang ritual para makausap muli ang umiiyak na tinig. Sa pagtatapos ng orasyon na kanyang inusal, muling lumitaw sa pandinig ng lahat ang tinig na umiiyak. Tanging umiiyak, hindi nagsasalita. Kung ano man po ang nagawa ng dalawang bata, buong pakumbaba kaming humihingi ng patawad, pasensya at paumanhin. Hindi sinasadya ng mga bata na saktan at mapatay ang iyong mahal sa buhay. Kasi buong akala nila, ibon lang iyon. Gusto nilang alagaan pero namatay rin ang mga ibon. Ngayon po kung anuman ang pwede namin gawin para mapatawad nyo ang mga bata, sabihin nyo at gagawin namin. Ibibigay namin ang inyong hinihiling. Sabihin nyo lang. Nakahanda kaming sundin at ibigay sa inyo ang inyong kahilingan para mapatawad ang mga bata. Ito ang patuloy na pakikipag-usap ng albularyo sa mahiwagang tinig na umiiyak. Subalit, kagaya ng dati, wala silang naririnig na salita. Lahat iyak lang ang kanilang naririnig. Sa unang pagtatangkang iyon ng albularyo, walang nakitang paggaling sa kondisyon ni Rodante at Emilio. Pero bago umalis ang albularyo, nagbilin ito sa pamilya ni Rodante at Emilio na kinakailangan nilang kumuha ng 9 na bulaklak ng puting rosas. Kinakailangan niya ito sa kinabukasan para sa susunod na ritual na kanyang gagawin sa kanyang pakikipag-usap sa mahiwagang umiiyak na tinig. At ayon pa sa albularyo, sa buong magdamag kinakailangang pagmasdan nila ang kondisyon ng dalawa. Kung merong pagbabagong magaganap sa kalagayan ng dalawa, kung sakaling gumaling ang kanilang pakiramdam, ibig sabihin nun, pinapatawad sila ng mga kaanak ng kanilang napatay na taong hindi nakikita na nagbalat kayo bilang mga ibon. Kung walang pagbabago, kinakailangan ang panibagong ritual, kaya kinakailangan niya ang mga puting bulaklak ng rosas. Subalit sa kasamaang palad, laking pagkagimbal ng dalawang pamilya nang sumapit ang umaga. Sina Rodante at Emilio ay pareho na walang buhay. Ayon sa albularyo, hindi pumayag ang mahiwagang tinig na umiiyak sa kanyang pakiusap. Labis na nagdadalamhati ang mga mahal sa buhay ng 2 ibong namatay. Yung 2 ibong nagbalat kayo lang bilang ibon. Buhay ang inutang, buhay rin ang hininging kabayaran. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Emilio at Rodante ay nagpapatunay lang na ang kalikasan, lahat na elemento ay may buhay. May buhay na kinakailangang pagyamanin at alagaan. At ang mga buhay na nakikita sa kalikasan ay kinakailangang bigyang halaga, hayaang mabuhay.